course, officially, that was a resignation. Pero basically, the situation has become too unwieldy. Masyado na mainit sa kusina for the chef to actually stay on. Ang isang iniisip ko lang dito kasi, okay, napalitan si Martin Romualdez, pero hindi siya katulad ng pagpapalit sa Senado eh. Kasi sa Senado, cheese, tapos pumalit si Tito Soto. Okay? Ang pumalit dito sa kanya, Bo GD. It remains to be seen whether the House under Bo GD would really take an entirely different course. Ibig sabihin yung course ng accountability. Yun yung isang uncertainty eh. Kasi basically, mga tao pa rin naman ni Martin Romualdez yung nakapalibot sa kanya. And rightly so, di ba? Dahil nasa budget season tayo. Anong tingin niyo ron, Senator? Well, tama yun. Dahil mukhang agreement, i-declare vacant yung position of speakership at mag-elect dahil hindi naman pwedeng appointee yan. Dapat election yan. Kaya nag-botohan kanina. Pero hindi dineclare na vacant yung all the other positions, no? Tingin ko partly para hindi matigil yung budget process by at least a month dahil intense na yan. Pero partly parang bahagi rin yata ng compromise. Na baba yung speaker pero yung mga tao niya hindi automatic na bababa, no? Siguro later ay papalitan din yan ng mga loyal kay Boji D. Pero magkakaroon siguro yan ng transition. No? Ng transition. Pero hindi kasi pwedeng slow burn yan eh. Up and running dapat yan eh. Dapat yan ay ngayon din. Dapat yan ay dramatic. Dapat yan ay compelling. No? Dapat yan ay makita ng mga tao na hindi lang siya band-aid. No? At merong structural na malaliman na operasyon para tanggalin yung bulok or cancer sa ating sistema. Pero siyempre, hindi naman yan nagagawa overnight dahil malalim na karamdaman ng cancer. Yung institutional endemic corruption ng ating gobyerno ay hindi kayang solusyonan kaagad. No? Pero dapat masimulan ng maayos, dramatic, at definitive. No, yun yung mahalaga. At hindi ko sigurado dahil hindi pa tested si Governor D sa national politics. Ang kanyang background ay all local. 3-term congressman, 2 or 3-term governor, vice governor, at ngayon congressman uli. Kaya hindi to yung kanyang skill set at hindi yung kanyang background. Okay. Dagdag ko lang no kasi yung binabanggit niya talaga yung objective. Pero lagyan natin ng flesh and bones, so to speak. Okay. Binanggit kanina ni bagong speaker Boji D, I will not defend the guilty, I will not shield the corrupt. Okay. So paano ba yun i-operationalize? Tapos sinabi rin ni former Speaker Romualdez nung bago siya bumaba sa pwesto, open siya na maimbestigahan. Okay. Ganito lang gawin natin. Pwede bang sa mga kongresista, ilabas yung lahat ng salin ninyo? Okay? You subject yourselves or you submit yourselves to a lifestyle check. Okay? Para magkaalaman. Tapos number 3. Pwede bang gawin yung mga nasa likod ng insertions nitong current budget at saka yung mga previous budget sa BICAM at saka sa small committee, pwede bang isa publiko kung sino yung kongresista o senador na nagpasok ng sangkatutak na mga insertions na yon para saan at magkano. Yun lang, para magkaalaman tayo. Kasi talk is cheap until you see the actual results. Yun lang. Ubos. Okay na ba? Yun lang, ubos. Ubos na. Matitira dyan si meow, 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 meow. Yun na matitira dyan. Kasi parang... Yun lang. Di ba napakasimple lang naman ito Di ba? Simple lang nga. Sabi ko nga Simple. Napakasimple. Ubos. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Parang naghamon na yung mga akbayan dyan sa salin. parang wala pang takers.
Di ba kunwari ako, ito na lang example. Parang sila Cheljok doon pala naglalabas ang Salen nila. Saka sila Percy. Ito lang, gawin natin very simple example. Just sige. Take two. Yung hindi mauubos. Mga kalahati lang. Hindi, ayokong bawiin yung sinabi ko. Example, si Senator Edu, miyembro ng House of Representatives. Congressman Edu, ilabas mo yung Salen ninyo. Okay? Sabi nyo, net worth nyo, kunwari, mga nasa 100 million. Okay. O, tingnan natin, ikumpara natin, ilan ba yung bahay ni Senator Edu, kunwari, sa Forbes Park? Baka naman meron siyang helicopter, meron siyang private jet, baka meron siyang yate, baka meron siyang relo na ang pangalan Audemars Piguet. Na dinig ko, sobrang mahal daw eh. Diba? So, labasan ng actual na assets. Ikumpara yung $1 million na relos. Na singsing. Yung $1 million. Yun, labasan, di ba? Yung Hermes ko na bag, kasama ko rin. Oo, tsaka yung mga kotse, yung sa katutak na sports cars. Yan. Okay. Sabi ni Ali Kapati, isama na lahat ng pirated DVD, yung collection ni Congressman Edu. Ayan. Diba magkakaalaman agad? Pati mga ukay ko na leather jacket. No? Dagdagan pa natin, pwede ba mag-sign na sila ng waiver sa Bank Secrecy Law? Kung walang tinatago. Kung wala naman silang ibinulsa doon sa flood control insertions nila. Kung wala sila ibinulsa, di ba? Pwede magkaalaman eh. Unless nakatago sa vault, sa bahay nila, sa mga mansion nila, di ba? Okay. Ubus na naman? Yung 10 matitira. 10. Talo, parang Sodom and Gomorrah. Meron ba? Na 100 na matitiro. Meron ba? 20? Hindi kasi, Sen Edu, ang kailangan natin dito talaga national reset eh. Diba kung talagang seryoso tayo dito, kailangan natin ng i-switch. Okay, pagbabago. Pero gusto nyo makakita ng car show, yung pinakamagagandang sasakyan sa Pilipinas, punta kayo sa parking lot ng House ng Kongreso. Tsaka ng Senado. Pero pwede ba na yung paglabas ng Salen at saka pagpirma ng AMLA at saka mga ari-arian, pwede bang protracted paabutin hanggang 2028? Paano kung lalabas kayo? Para pwede ilipat muna, no? Wala na matitira dyan. Parang mas revolusyonaryo ka pa sa akin. Hindi kasi parang naglulukuan tayo dito eh. Hindi ako yung ngayon kasi ang target mga ring leaders muna. 'Di ba? Yung mga pinaka-importante, 'di ba? 'Yun muna, no? Tama ka, ilabas na nila, magsimula sa mga leaders, magsimula sa mga chairmanship ng mga committees, lalo na yung committee sa infra, 'di ba? 'Yun ang mauna, yung sinabi ni Chair Jokno. Yung mga nandito sa committee sa infra, sila yung mauna na maglabas, di ba? Hinamon niya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung may naglabas eh. Doon sa committee na yun eh. Di ba? Hindi, yung maglalabas, magsasign ka lang na sabihin mo wala kang conflict of interest. Di ba? Doon muna magsimula, no? Okay ako doon. Kung maraming pipirma. Kung lahat pipirma, okay ako roon, di ba? May amin ba? May amin ba ng conflict of interest dyan? Oo. Kaya yun, pwedeng mahalaga masimulan muna. Halimbawa, itong dalawang senador na very obvious na may whistleblower na nagbanggit sa kanila. Yun na muna. Simulan na yun. Tapos tsaka isunod yung iba. Diba? Yung mga lumalabas. Pwede may simulan. Yung mga senador na may kamag-anak na may kontraktor. No? Yan, isunod yan. Second batch. So by batches ba? No, by batches pa. Kasama ba diyan yung senador na nabigyan ng malaking campaign contribution? Pwede ba isunod 'yon? Oo, sabi ko, kasama 'yon, no? Ito lang kasi yung nagbibigay ng mamahaling singsing, kasama ba 'yan? Salen 'yon. Third wave 'yon, no? Third wave, kasama ba 'yan sa Salen? Kasama ba 'yan sa BIR? No? Yung mga binabayaran mong buwis. So, meron kang batches, no? Para hindi naman magkaroon ng constitutional crisis na naubos. tapos mas maganda siguro, mas may impact kung yung speech ni
Speaker Romualdez, diba? Sinabi niya, I'm willing to submit myself to any investigation, diba? To protect, diba? Integrity ng House, diba? Mas maganda, mas may impact yung pag sinabi, I'm willing to sign a bank waiver. Diba? Yeah. Tapos, ito yung salin ko. Ikumpara nyo sa mga property ko na sinasabi yung akin. O, diba? Astig yun. Di ba sinabi rin ni Jingo yun? Sinabi rin niya, lie detector test, kasama pa ng waiver. Sinabi rin ng mga kongresista yun, di ba? Yung nilabas ni Sky, at least a few. May mga nagsabi rin.